Pre, sugatan siya. Yung bag ko, nasa bag ko. Kailangan ko ng gamot sa bag ko. Hindi ka ba aswang? Hindi ako aswang. Kalaban ako ng aswang. Tulungan niyo ako. Ligtas na. Sila layan na. Sila di na alipin mga aswang. Ako tawa kasi isang matanda tulad ko. Nagawa kayo lokohin para ligtas ka barangay ko. Ganon ha. Tingnan natin kung makatawa ka pa sa gagawin ko. Ang galing mo, nak. Nagawa mo. Panalo na tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, kabanong, pati na rin sa lahat ng mga kaabangers at lahat ng mga kayanggaw. Gusto ko lang sanang ibahagi ang naranasan naming kababalaghan ng aking ama nung ako ay nasa probinsya pa ng Masbate. Minsan, sa buhay natin ay may dumarating na pagsubok para mas lalo tayong patatagin. Ang pagsubok na yon ay ang magsisilbing pundasyon ng pagkatao natin. Hindi lang kasi ito basta pagsubok. Ang karanasan din namin ay tungkol sa panganib at pagsalba sa mga buhay namin. Dahil dito, mas naintindihan ko na mas mahalaga ang buhay kaysa sa kung anumang bagay. Mas lalo itong nakatulong sa akin para mamulat sa realidad ng buhay. At sa katotohanan sa mundong ito ay marami pa tayong hindi nalalaman. Merong mga bagay na naghihintay lamang na matuklasan at kagaya na lamang ng aswang. Ako si Elman. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ila, ano ba itong mga tanim din niya? Gumagapang na papunta sa bakuran ko, oh. Nakakairita na. Ay naka, asensya ka na. Puputulin ko naman sana yung kahapon kaso naging abala kami ng anak ko sa paglalako ng... Ay naka, putulin mo na. Kasi naglilinis ako ng bakuran ko. Naiirita ako dyan. Nakakainis. Yung mga tanim nyo, palagi na lang lumalabas sa bakuran ninyo. Anong gusto mong gawin ko, Fatima? Nilalagyan ko naman ng baging kaso gumagapang pa rin sila eh. Gusto mo bang pagalitan ko yung mga halaman na yan para hindi na sila gumapang? Aba, pilosopo ka pang tao ka. Akala mo nakakatuwa ka? Ikaw kasi, palagi mong pinag-iinitan ng mga tanim ko. Wala namang ginagawang masama yung mga tanim ko sa'yo. Ewan ko ba sa'yo, bakit palagi ka nalang galit? Kasi, nakakasira na kalikasan niya mga tanim mong gumagapang. Bakit ba kasi hindi na lang kayo umalis dito? Hindi niyo naman pamamahay ang tinitiran niyo. Oh, iba na yung sinasabi mo. Hindi na maganda yan, ha? Nami-personal ka na, Fatima. Bakit? Totoo naman, ha? Bahay yan ng kapatid mo at isasauli niya sa pamunuan ng baryo natin kasi wala na siya. Kaya umalis na lang kayo dyan para wala nang nakakairita rito. Teka, sandali. Aling Fatima, mukhang mali naman yung sinasabi niyo, ha? Nakausap namin si Kapitan nung nakaraang buwan. Siya mismo nagsabi na ayos lang ang tumira kami rito dahil kapatid naman ni Papa yung may-ari. Ano bang pinuputok ng butsi nyo? Lahat na lang napapansin nyo para lang magkaroon kayo ng dahilan para magalit sa tatay ko. May gusto ba kayo sa tatay ko? Kadiri! Tumigil ka nga sa sinasabi mo. Ang pangit-pangit ng ama mo. Parang mukhang matching yan tapos sasabihin mo may gusto ako sa kanya. Hiba ka na ba? Mana ka talaga sa ama mo. Hindi ka rin nag-iisip. Magdahan-dahan kayo sa pananalita, Aling Fatima. Paano magiging pangit ang tatay ko? Tingnan nyo naman, ang gwapo ko.
Kanino pa ba ako magmamana, di sa tatay ko? Tigilan niyo na si Papa, ha? Kahit na kailan, si Mama lang ang gusto niyan, kahit wala na siya. Hindi ka makakaroon ng tsansa sa tatay ko. Kaya huwag ka nang magpapansin, no? Habang nagpapapansin ka sa kanya, mas lalo ko lang iniisip na may gusto ka talaga sa airpot ko, eh. Hay! Kadiri! Kadiri ka! Sobrang kadiri! Kung makapagsabi ka ng kadiri, akala mo naman ang ganda-ganda mo. Mukha ka nga talampakan na puro kalyo, eh. Hay! Anong sinasabi mo? Totoo naman, Mukha kang kalyo na may konting tao. Kaya wala kang karapatan na manglait ng iba, ha? Hindi ka maganda. Aba, pagbabayaran mo tong sinasabi mo sa akin. Gagawa ko ng paraan para tuluyan na kayong mapalaya sa balyong ito. Hindi kayo nararapat dito, mga sampid! Galit na galit si Aling Fatima nang umalis siya ng bakuran namin. Napapailing na lamang ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko na rin kasi talaga kinakaya ang ugali ni Aling Fatima. Halos araw-araw na lang kasi siyang nagbubunga nga sa amin. Kahit wala namang magandang dahilan, palagi niyang inaaway ang tatay ko. Gulong-gulo na ako sa kanya, pero hindi ko na lang masyadong pinapatulan. Sinasabi lang palagi sa akin ng tatay ko na hayaan at intindihin na lang. Pero nung hapon na yon ay hindi na talaga ako nakatiis. Pa, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema na matandang yun sa'yo? Mula nung dumating tayo dito nung nakaraang taon, palaging mainit ang ulo nun sa'yo. May ginawa ka ba sa taong yon na hindi mo sinasabi sa akin? Sige lang nga. Sasabihin ko na sa'yo. Nung nabubuhay pa kasi ang tiyuhin mo, na-award sa kanya itong bahay. Itong si Fatima at yung asawa niyang nasa ibang bansa, balak sana nilang kunin itong lupa na ito para gawin nilang tindahan. Ang kaso, ay tiyo mo nga na-award. Kaya ayun, mula noon, galit na sila sa tiyuhin mo. Nung mawala ang tiyuhin mo, akala nila ay makukuha na nila tong lupa at bahay. Pero bigla tayong pumasok sa eksede. Kaya ayan, galit na galit. Yung asawa nga niya nakausap ko sa telepono, minura pa ako di minura ko din, nagburahan kami. Grabe kaswapang naman pala tong si Aling Fatima. Bakit kaya yung mga ganyang tao, di na lang maging pataba sa lupa? Huwag ka na ba magsalita ng ganyan, anak? Baka mamaya may makarinig sa'yo at may masamang mangyari sa matandang yun, ikaw pa ang pagbintangan. Hayaan mo siya. Basta tayo, kakampi natin si Kapitan. Hindi tayo paalisin dito dahil alam niya naman kung anong nagawa ng tiyo mo sa baryong ito. At higit sa lahat, wala naman tayong ginagawang masama. Kung sa bagay, kagaya nga ng lagi niyong paalala sa akin, hanggat wala ka namang ginagawang masama, wala kang dapat ikabahala o ikatakot. Mabuti naman at hindi mo nakakalimutan yung paalala ko sa iyo. Kaya, idol kita Kayo ang idol ko, Tay. Sa'yo ko nagmana Pero anak, dapat magpamilya ka na. Bakit napunta na naman sa ganyang usapan natin pa? Hindi habang buhay kasama mo ko. Kaya dapat magkaroon ka na rin ng pamilya. Para kapag nawala ako, may makakasama ka sa buhay. Malungkot ang buhay mag-isa. Magpapamilya ako kapag ayos na ang buhay natin. Papayaman muna ako. Tapos, ipaparanas ko muna sa iyo lahat ng mga dapat mong maranasan. Kagaya ng ano? Kagaya ng maligo sa baryang 1,000,000. Sira ulo ka talaga. Alam mo, mabuti pa. Tulungan mo na lang akong magsalansa ng mga kalamansi. Alisin ng mga nabubulok para walang makasama sa ilalako natin bukas. Sige po. Ako nang bahala doon pa. Ikaw magpahinga na muna. Tinapik ako sa balikat ni Papa at saka pumasok na rin siya sa loob. Ako naman dumiretso na muna sa likod bahay. Meron kaming isa pang maliit na bahay roon kung saan doon naman iniimbak ang mga gulay namin. Pagpasok ko sa loob, nakarinig ako ng sumisitsit sa labas ng bakuran. Napakamot na lang ako sa ulo nang makita ko ang pagmumukha ng kababata ko. Ano na naman bang kailangan mo, ha? Apo na. Oras na ng merienda ko.
May dala akong lagay ng sausawan. Baka kailangan ko ng asukal eh. May sumang kasi sa bahay. Pambira ka naman, oh. Ikaw yata uubos ng asukal namin, eh. Mauubos yung asukal nyo kapag hindi ka nagre-refill. Tigas din talaga ng mukha mo, no? O, sige na. Teka, diyan ka lang, ha? Pasok ako ha. Oh, bisit ka. Sumakit sana ipin mo sa asukal na yan. Ang sweet mo naman kasi sa akin eh. Ay, siya nga pala pre. Baka bukas pumunta rito si mama. Kukuha siya ng maraming gulay. Darating kasi yung tiyahin kong galing sa ibang bansa eh. Alam mo na, kapag may kamag-anak na magyayabang sa pamilya namin, kailangan tapatan ng nanay ko. Papalamunin yata ni mama ng maraming gulay para tumino eh. At hindi maging matapobre. Anong gulay ba ang kailangan ng mama mo? Basta, bukas bahala na kayo mag-usap. Ganitong oras din. O sige na, umalis ka na. May gagawin pa ako eh. Gusto mo ng tulong? Di na, kaya ko na to. Umuwi ka na at makakainin na naman ng tatay mo yung suman mo. Salamat ha. O paano? Bawi ako sa iyo sa susunod. Di na kailangan, no? Asukal lang naman yan eh. Natatawa pang naglakad paalis ang kaibigan kong si Baste. Si Baste ay matalik kong kaibigan at pinakamalapit kong kababata. Sa lahat ng mga kababata ko, ay siya lang ang talagang masasabi kong totoo. Kahit madalas niya akong bisitin. Mabuti ang samahan naming dalawa. Kung minsan nga, napagkakamalan na kami ng mga tao na magkapatid. Tinapos ko ang ginagawa ko ng mabilis. Pagsapit ng dilim, pinagsaluhan namin ng tatay ko ang sinasabing kalabasa na may kaunting karne. Kontento na kami ni Papa sa ganoong pagkain. Mas maganda pa nga yun dahil masustansya ang kinakain namin. Kinabukasan ng umaga, maaga naming nilabas at nilagay sa maliit naming karton ang mga gulay na ilalako namin. Maganda ang bungad ng araw sa amin, lalo na't hindi namin nakita ang pagmumukha ni Aling Fatima. Kumusta ang tulog mo kagabi, Elman? Ayos naman o. Bakit o? Sigurado ka ba? Bakit? Nanaginip ba ako? Oo. Sabi ka ng halimaw eh. Sinampal nga kita ng mahina para tumigil ka eh. Oh? Hindi ko alam. Wala akong matandaan eh. Eh baka nananaginip ka lang ng masama. Pero may mga oras talaga na hindi mo na yan matatandaan eh. Siguro mukha ni Aling Fatima yung nakita ko sa panaginip ko. Kaya ako nasabi yun. Loko-loko ka talaga. Baka babaya kumakain yung tao bigla na lang masabit. Tumigil kami ni Papa sa harapan ng barangay. Maraming tao roon. Hindi namin alam kung ano ang meron, pero hindi na rin kami nagsayang ng oras para makichismis. Pinagpatuloy na lang namin ang paglalako. Bandang 12:00, marami-rami na rin kaming naibenta. Kahit papaano, pumaldo na rin kami ni Papa. Balak na sana namin umuwi ni Papa nung tanghaliang yon, pero meron kaming nadaanan na isang baryo. Malayo na yon sa amin kaya hindi namin kabisado ang baryo na yon. May baryo pala dito pa? Oo nga Kasi ngayon lang naman tayo dumaan dito, kaya ngayon lang natin nakita. O sige, pasok tayo para maubos tong mga tira. O sige, mas maganda nga yun. Sa bungad pa lang ng baryo, nakita na namin ang mga tao na nasa kanilang bakuran. Hindi namin alam pero parang natataranta sila nang makita nila kami. Para bang takot sila sa tao. Pero nang makarating na kami sa bandang gitna, medyo maayos at hindi na weirdo ang mga naroon. Ilan pa nga sa kanila ang lumapit sa amin para bumili ng tinda naming gulay. Hindi nagtagal, mga pechay na lang ang natira sa kariton namin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin at sumilip pa sa kariton. Kayo ba dayo dito sa aming lugar? Nagkatingin na kami ni Papa. Hindi kasi namin inakala na ganun siya magsalita. Dahil doon, alam na namin na hindi siya purong Pilipino.
Pero hindi namin alam ang eksaktong lahi niya, kaya si Papa na ang kumausap sa kanya. Dayo lang pre. Naglalako lang kami ng gulay. Ikaw, taga rito ka ba? Ano nga palang lahi meron ka? Para ka kasing Hapon o Inchik kasi singkit ka. Ako kalahati Inchik, kalahati Pinoy. Ako tagal na rito Pilipinas. Dito na ako tatanda. Kaya pala. Yan na lang inyo tinda. Kuha ko na yan. Sakto ako luto ulam ngayon. Ay sige o. 50 na lang ho lahat yan. Hindi ako hingi tawad. Ako negosyante din noon. Kaya alam ko ang tawad gawain lang mga kuripot. At saka ayaw ko kayo lugi. Kaya tawad-tawad, hindi po pwede sa akin. Ay maraming salamat to. Wag ko kayo mag-alala. Bukas babalik po kami ulit dito para mas maraming gulay ang mabili ninyo. Siya nga pala. Pilu pala ang pangalan ko. Ito naman ang anak ko na si Elman. Akin pangalan naman si Uy. Pangalan ko, parang ganito. Uy, akin utang pera pero ako di napapakita sa iyo, ha? Aba, ayos tong Inchik na to Joker rin pala. Paano? Ako alis na. Ako luto pa pagkain. Ako inyo pasalamat madami, ha? Sige, maraming salamat din ho. Palis na sana matandang Inchik nang biglang may mga dumating. Ang mga taong nasa paligid ay kanya-kanyang pasok sa kanilang mga bakuran para silang mga natatarantang pusa. Napansin din namin si Mr. Uy na parang hindi alam ang gagawin. Bakit po? Ano po nangyayari? Don Luis, dito na baryo. Don Luis, tinitingala dito. Siya may-ari baryo na tirahan namin. Nako, uwi na ko. Baka kayo pagalitan. Uwi na rin kayo. Hindi na kami nakaalis sa kinatatayuan namin na makalapit na ang mga yon. Napatingin ako sa mukha nila. Lalo na sa matandang lalaki na nakasuot ng magarang damit. Maputla ang balat nila na parabang hindi sila naaarawan. Don Luis, sila tindalang gulay. Di sila tagal nito. Dayo sila na tinda gulay. Wala sila gawa masama. Magandang tangali po. Tama pong sinabi ni Mr. Uy. Napadaan lang po kami dito para ipaubos ang tinda namin. Alam niyo ba kung nasa ang barangay kayo? Narito kayo sa Barangay Pag-asa. Ang baryong pagmamay-ari ko. Nasabi nga ho ni Mr. Uy sa amin. Pasensya na ho kung wala kaming paalam. Ayos lang. Nagtitinda lang naman kayo. Ang ayaw ko lang yung makikialam kayo sa buhay ng mga naririto. Hindi po. Tinda-tinda lang po talaga. Wala po kaming balak na makipagkaibigan sa kanila kasi parang ayaw din naman po ng mga taga rito ng mga dayo. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Tagasang baryo ba kayo? Malayo po Sa baryo Magsilang po kami. Ganun po kalayo yung nilalakad namin para ilako yung mga tinda namin. Sige na, makakalis na kayo. Mr. Uy, sumama ka sa akin at may sasabihin ako sa iyo. Ako sama sa iyo, Don Luis. Teka lang, saglit lang ha. Naglakad na sila kasama matandang Inchik. Napatingin pa ako habang papalayo sila. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may nararamdaman akong hindi tama. Iba ang kutob ko sa Don Luis na yon. Hindi ko lang talaga matukoy kung ano. Bakit anak? May problema ba? Wala naman po pa. Tara na po. Nak! Who's there? Anong who's there ang pinagsasasabi mo? Tinatawag kita. Akala ko kasi may knock-knock kayo ano po ba yun? At bakit parang nakakita kayo ng multo sa labas? Saan ba kayo galing? Napadaan ako sa barangay natin. At alam mo ba kung anong nalaman ko? Hindi pa ho. Kaya nga sasabihin ko sa iyo Kanina palang umaga,
Kaya ang daming tao sa barangay, meron palang nakidnap na bata na taga rito sa atin. Bago lang sila rito. Kaya hindi natin kilala yung pamilya ng bata. Basta ang sabi ng umiiyak na nanay, 2 anak niya ang naglalaro sa ilog kagabi. Tapos yung isa raw, dinakma daw ng kung sino. Naku, kawawa naman yung batang yun. Wala bang ginawa yung barangay natin? Ito na nga ang pinagtatalunan ng barangay. Hindi nila alam kung gagawa sila ng aksyon. Kasi ang sabi ng batang nakaligtas, halimaw daw yung dumukot dun sa kapatid niya. Ang problema, ayaw maniwala nila kapitan sa bata. Ayaw nilang maniwala na halimaw yung kumuha? Oo, kaya sabi nila, ipapaubaya nila sa pulis ang paghahanap sa bata. Sabi naman ng nanay, dapat daw tumulong ang barangay dahil hindi naman pala tao ang kumuha sa anak niya. Kasi kung magpe-petiks-petiks lang ang barangay, baka mamaya raw pinatay na ng halimaw yung anak niya. Medyo weirdo. Ngayon lang tayo nakarinig ng ganyang kwento Yun na nga. Kaya hindi mo rin talaga masisisi sila, kapitan, kung hindi sila maniniwala kagad. Lalo na, bata lang din yung nagsabi sa kanila. Alam mo naman ang imahinasyon ng mga bata, hindi ba? Pero sana, bigyan nila ng konsiderasyon. Kasi kung ano man ang kumuha, nasa panganib pa rin yung buhay ng bata. Alam ko, kung kidnapping lang ang nangyari, wala rin namang magagawa ang barangay natin Kapulisan talaga dapat ang umasikaso niyan. Bumuntong hininga na lang ang tatay ko, Kabanong. Kahit wala naman siyang ugnayan sa batang nawawala, kita ko ang stress at pag-aalala niya. Ganun kasi talaga ang ugali ni Papa. Maalalahanin siyang tao, kahit pa nga sa mga hindi naman niya kaano-ano. Nung gabing yon, hindi na nawala sa isipan ko ang balitang hatid sa akin ni Papa. Paulit-ulit kong iniisip yon hanggang sa pagtulog. Kinaumagahan, yun din ang naging usapan namin ni Baste. Kahit siya, napapaisip din kung totoo ba talaga na may halimaw sa baryo namin. At yun ang kumukuha sa bata. Kumalat na rin sa lugar namin ang usapan na yun. May mga naniniwala, pero mas marami pa rin ang hindi kumbinsido. Lalo na sa kwento ng ina ng bata. Ayaw nila magtiwala sa ideyang meron ngang kakaibang nilalang na gumagala sa aming lugar. Makalipas pa ang ilang araw, nanatiling maingay ang usapin ng pagkawala ng bata. Pero wala namang nagbago sa pamumuhay ng lahat. Kahit na ang pinaniniwalaan ay halimaw ang kumuha sa bata, binaliwala na rin nila ang isyu kalaunan. Para saan na naman ang ginagawa mo? Wala ka na namang magawa sa buhay no? Para sa lalagyan ng mga luya. Bulok na kasi yung dati kong ginawa Kaya kailangan ng bago. Bakit ka ba nandito? May kailangan ka na naman, no? Wala naman. Wala lang ako makausap sa bahay. Nag-away na naman si Ermat at saka si Airpods Bakit kasi hindi ka nalang umalis sa inyo Kung kaya mo namang magtrabaho para sa sarili mo. Akala mo ba ganun lang kadaling bumukod? Oo. Kaya ko namang mabuhay ng mag-isa. Pero ang inaalala ko lang naman yung nanay ko. Baka mamaya maltratuhin siya ng siraulo kong ama. Hindi na ba talaga magbabago yung tatay mo na yan? Wala nang pag-asa magbago yun. Ihintayin na lang namin kung kailan siya magkasakit at mamatay. Buang. Masamang humiling ng ganyan sa ibang tao, no? Kung para sa ikabubuti naman ng lahat, maintindihan naman siguro ako ng Diyos, di ba? Hindi porket maiintindihan ka, gagawin mo na. May mga bagay sa mundo na ito na hindi dapat ginagawang normal ang panalangin sa kapahamakan ng iba. Ewan ko. Magkaiba kasi tayo na kinalakihan kaya iba rin ang pananaw mo Hindi mo ko maintindihan. Sabay-sabay kaming napalingon sa kabilang bakuran nang marinig namin ang tinig ni Aling Fatima. Sa puntong ito, hindi siya pagalit magsalita. Takot na takot ang tinig niya habang may kausap siya sa cellphone niyang dipindot. Nako Berto, huwag ka na munang uuwi rito. Diyan ka na muna. Maraming nangyayari kababalagan dito. Nitong nakaraan nga may batang nawawala. Ang sabi ng kapatid, kinuha raw ng halimaw. Tapos ngayong hapon may natagpuan na namang mga kagabitan ng 2 magsasaka.
Ang sabi ng pamilya, ilang araw na ring nawawala ang dalawang yon. Tingin ko talaga totoong sinasabi ng batang nakaligtas May halimaw na nangunguha ng tao sa lugar na ito. Nagkatinginan lang kami ni Baste. Ganon kabilis na pukaw ang atensyon namin. Naiba kagad ang atensyon naming dalawa. Hindi man kami nagsasalita, alam namin pareho ang tumatakbo sa isipan namin. Itinigil ko na muna ang ginagawa ko at nagtungo kami sa barangay. Nakita namin doon na may mga taong nakikipag-usap kay Kapitan. Umiiyak sila. Meron pang nahihirapan na huminga sa kakaiyak. Tingnan mo, totoo nga kayang halimaw ang kumuha sa mga nawawalang tao? Hindi natin malalaman kung hindi mangyayari sa atin. Uy, baliw ka ba? Anong gusto mo? Magpakuha tayo kung sino man yun? Joke lang. Pero tingin ko talaga, totoo yung pre. Ang tanong dito, aaksyon na kaya yung barangay natin? Yung mga pinagsabihan pulis nung nakaraan, wala namang ginawa rin para mahanap yung bata Nag-iimbestiga raw, pero wala namang balita kung ano nang nangyayari sa investigasyon. Kung ano o sino man yung gumawa na yon, mag-iingat ka na lang pre, pati na rin ang pamilya mo. Mas maganda nang naghahanda tayo. Kayo rin pre, hanggat maaari, huwag mong iiwan tatay mo o huwag mong hayaang maglakad mag-isa sa daan. Pumasok kagad sa utak ko ang tatay ko. Hanggang sa mga oras kasi na yon, hindi pa rin nakakabalik si Papa mula sa paniningil ng mga may utang sa kanya. Kaya naman, agad akong nagpaalam kay Baste. Umuwi ako ng bahay at sakto namang kauuwi lang din pala ni Papa. Nakahinga na ako ng maayos. Mukha namang walang nangyaring masama sa kanya, kaya napawi na rin ang pangamba ko. Kinabukasan, maaga na naman kaming umalis ng tatay ko. Mga bagong pitas pa mula sa taniman namin ang mga ilalako namin. Bago pa kami nakarating ng Barangay Pag-asa, kakaunti na lang ang natitirang gulay sa kariton namin. Nasundan na naman yung mga nawawala sa lugar natin Pero hindi pa rin nalalaman kung sino yung salarin. Ay nako, nakakabahala na. Dapat talaga kumilos na rin yung barangay natin Ikaw pa, naniniwala ka bang halimaw yung nambibiktima? Naniniwala akong may halimaw. Pero hindi ko pa masabi kung halimaw nga ba yung nambiktima. Mahirap magsalita Pero kung ikaw naniniwala ka na halimaw yon, wala namang problema sa akin. Paano kung aswang pala? Aswang? Pwede rin naman. Pero mas maganda kung sigurado tayo. Oh, ayun na pala. Malapit na pala tayo Mas binilisan na namin ang pagtutulak ng kariton nang matanaw na rin namin ang arko ng Barangay Pag-asa. Pagpasok namin sa barangay na yon, hinanap agad namin si Mr. Uy. Siya kasi ang prioridad namin bentahan dahil mahilig siyang maggulay. Habang nagtutula kami ng kariton, nagtataka kami kung bakit puro kabataan lang ang nakikita namin sa mga bakuran. At karamihan pa sa kanila ay naglalaba, nagsasaing, nagsisibak, at ang iba pa ay nagbubuhat ng mabibigat. Sobrang abala nila sa murang edad. Pa? Parang wala yung mga matatanda ngayon Ano bang meron? Kaya nga Si Mr. Uy kaya makikita natin dito. Sayang naman kasi itong dala natin. Para pa naman to sa kanya. Libutin na lang muna natin tong barangay na to. Baka naman nandyan lang siya sa tabi-tabi. Kabanong, hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng pagkailang habang nagtutala kami ng kariton. Yung mga tingin kasi sa amin ng mga bata ay parang may gusto silang sabihin. Baka sa mukha nila yung pangamba at takot na hindi namin maintindihan kung saan nagmumula. Hindi na lang namin pinansin ng mga bata. Pinagpatuloy namin ng tatay ko ang pagtutulak hanggang sa meron pang isang bata na sumalubong sa amin. Isang batang payat, marumi ang pananamit. Wala pa siyang tsinelas. Kuya, tulungan niyo po kami. O, bakit? Anong problema? Kasi po yung mama at papa ko po,
Nasa minahan po sila. Ginagawa. Pambihira! Ikaw bata, punta sa inyo ha! Ikaw bakit labas? Pag ikaw kita ni Don Luis, ikaw malalagot. Uwi! Uwi sa inyo! Bilis, uwi! Napapailing na lang ang batang lalaki at saka tumakbo na rin paalis. Bumuntong hininga na lamang ang matandang inchik. Lumapit siya sa amin at sumilip sa mga natitira naming tinda. Napangiti. Masaya siyang makita kami ulit. Talaga kayo balik dito para tindang gulay, ha? Kagaya nga ng pinangako ko, babalik kami rito. Kaya nga lang kakaunti na lang ulit. Nabawasan kasi ng nabawasan bago kami makarating dito, Wala problema sa akin. Bibiling ko lahat tira na yan. Mr. Uy, napansin ko lang, no? Bakit parang puro bata ang naririto ngayon? Nasaan yung mga magulang nila? Bakit sila yung mga kumikilos? May naglalaba, may nagsasaing, tapos may nagsisibak. At ang iba pa kung ano-ano ginagawa. Wag sila pansin. Hayaan nyo sila. Mas maganda, kayo tinda na lang. Sige, kuha ko na lahat yan. Hindi na ako nagsalita ng sandaling yon, Kaabanong. Habang si Papa at si Mr. Uy ay parang magkaibigan lang kung mag-usap. Sinuyot ko ulit ng tingin ng buong paligid. Nakita ko ulit ang mga batang naroroon. Nakatingin din sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit para talaga silang nababahala. Lalong-lalo na yung batang lumapit sa amin. Noong mga sandaling yon, may masama na akong kutob. Malakas ang inala ko na meron talagang ibang nangyayari sa lugar na yon. At sa tingin ko, Kaabanong, may nalalaman doon ang matandang inchik. Paglabas namin ng barangay na yon, tinanaw ko ulit ang mga bata. Nakatingin pa rin sila sa amin na parabang gusto nila kaming bumalik. Huwag ka mag-alala, anak. Kung anong iniisip mo, iniisip ko rin. Anong ibig mong sabihin, pa? Nagtataka rin ako kung nasaan ang mga magulang nila. At napapaisip din ako kung ano yung sinabi ng bata kanina. Pa, tingin ko talaga may mali sa barangay Pag-asa. Kung ano man ang meron doon, hindi na natin yun kailangang alamin pa. Tayo nagbebenta lang ng gulay. Wala tayong kinalaman sa kung ano man ang meron sa kanilang barangay. Pero pa, paano kung may nangyayaring pang-aabuso? Anak, may mga bagay sa mundong ito na hindi na dapat natin pinakikialaman. Lalong-lalo na kung sangkot dito yung kapakanan at kaligtasan ng nakararami. Lalong-lalo natin. Paano kung may dahilan talaga kung bakit tayo napadpad sa barangay Pag-asa? Hindi ba parang Elman? Tama na. Ayoko magkaroon pa ng problema ang buhay natin. Hayaan natin silang umayos kung ano man yung problema nila. Bumuntong hininga na lang ako, Kaabanong. Pero sa loob-loob ko, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Pakiramdam ko kasi noon, Kaabanong, may tamang dahilan kung bakit namin nakita ang mga yon. Pakiramdam ko, may kailangan akong malaman at may kailangan akong gawin. Yung mata ng mga batang naroon, parang pilit akong hinihikayat na magkaroon ng pakialam. Nararamdaman ko ang lungkot at takot sa kung papaano nila ako tingnan. Nakauwi kami ng bahay namin nang wala akong ibang iniisip kundi yun lang. Magulo ang utak ko, pero pinipilit ko na lang na burahin yon sa isipan ko. Sigurado ka ba sa gagawin mo, pre? Baka mamaya dyan kayo magkagalit ng tatay mo. Pre, yun lang yung naisip ko na paraan para matahimik tong kalooban ko. Tingin ko kasi talaga, kailangan ng mga batang yun ng tulong. Di ba sinabi mo kaninang merong namumuno sa kanila na Don Luis yung pangalan? Paano kung makabangga mo yun sa ginagawa mong yan? Paano kung mapahamak yung mga bata tapos wala akong ginawa? Pre, baka patayin ako ng konsyensya ko. Ang hirap na may kaya kang gawin pero wala kang ginawa. Tapos bigla silang napahamak. Paano kung wala naman talagang nangyayaring masama doon at masyado ka lang talaga nag-iisip? Basta. Bukas,
Total, wala naman kaming tinda ni Papa. Pupunta ako mag-isa doon. Mag-iimbestiga ako. Kapag may nalaman akong hindi tama, isusumbong ko kagad sa kinauukulan. Gusto mo ba ng kasama? Bigyan mo lang ako ng pera, sasama ako. Wag na. Madadamay ka pa eh. Hindi, seryoso. Delikado yan, pre. Oo, alam ko naman yun eh. Kaya nga, wag kang sumama. Huwag ka kasing tumuloy. Bayan? Hindi nga pwede. Buo na desisyon ko. Tingin ko, Diyos mismo ang nagsasabi sa akin na tumuloy ako. Kaya, hindi na ako aatras. Pambira naman to. Ginamit mo pa talaga ang Diyos sa katigasan ng ulo mo, ah. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ay pumasok na rin ako sa bahay at nagpahinga. Masarap ang tulog ng tatay ko. Habang ako naman, hindi pa rin tumatahimik ang mga tumatakbo sa utak ko. Kapag naalala ko ang mukha ng mga bata, lalo na ng batang lumapit sa amin, mas lalo kong nag-alala para sa kanila. Sabi nila, habang tumataas ang interes mong malaman ang isang misteryong bagay, mas tumataas din daw ang tsansa na may dala itong kapahamakan. Pero sa kaso ko, hindi ko yun naiisip. Parang malakas ang loob ko sa kung anuman ang magiging resulta ng binabala kong gawin. Kinaumagahan, hindi kami naglako ni Papa. Kailangan pa kasi naming maghintay ng ilang araw para pwede nang anihin ang iba pa naming tanim sa likod bahay. Kakagising ko lang noon nang marinig ko ang boses ni Aling Fatima. Kasagutan na naman niya si Papa kaya naisipan kong lumabas na rin. Kaya siguro nawawala yung mga galon ko rito sa bakuran ko eh. Kasi kinukuha mo para paglagyan ng mga tanim mo, no? Ay, wag mo akong pinagbibintangan, Fatima, ha? Wala akong kinukuha sa'yo at mas lalong hindi ako magnanakaw. Paano hindi kita mapagbibintangan? Nung nakarambuan nga nakita ko dyan yung walis ting-ting ko. Aba, malay ko ba na sa'yo yun nakasandal sa bakuran ko. Kaya kinuha ko. Kung matino ba naman kasi yung utak mo bakit mo iiwanan sa bakuran ng iba? Yung ting-ting na yon tapos magtataka ka kapag ginalaw ng may-ari ng bakuran. Ang sabihin mo, ugali mo na talagang manguha ng mga bagay na... Tumigil ka! Kahit na hindi kami mayaman hindi ko kailanman naisipang magnakaw. Baka ikaw ang magnanakaw. Matagal mo nang gustong angkinin ng lupa't bahay na tinitirhan namin Samantalang sa kapatid ko ito nakaawad. Ikaw ang sakim. Hindi naman talaga sa inyo yung lupang yan Noon pa man, sa amin na yan dapat. Pero umiksena lang yung kapatid mo. Mawalang galang na po Pero, kailan niyo ba matatanggap na kahit na kailan, hindi na mapapasa inyo itong bahay at lupa ng tiyuhin ko? Hindi porke may pera kayo mabibili niyo na kagad ito. Hindi pa kayo nakontento? Ang lawak-lawak na ng bakuran niyo. Sinakop niyo na nga yung kabilang bakuran porke walang nakatira Hay, huwag kang makikisali rito Elman ha. Wala kang alam sa usapang matanda. Anong walang alam? Anong tingin niyo sa akin, bata? Hindi ako tanga para hindi maintindihan ng pang-aabusong ginagawa niyo sa amin Matagal na akong nananahimik sa mga ginagawa mo Akala mo ba, hindi ko alam na nagpetisyon ka sa barangay at nagpapirma ka sa mga tao para mapalayas kami? Ang kaso, walang pumirma kahit na isa. Kasi alam nilang masama ang ugali mong matanda ka Ha? Kaya pala ganyan ka magsalita? Walang modo? Walang galang? Walang respeto? Manang-mana ka sa ama mo? Hindi na ako magtataka kung bakit walang babaeng napatol sa'yo. Kasi bukod sa wala kang pera, wala ka rin magandang ugali. Wala naman akong pakialam kung may papatol sa akin o wala Pero ang mas matindi, yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo. Dahil iniwan ka ng mga anak mo kasi masama kang magulang, mukhang pera at walang pakialam sa nararamdaman ng mga anak. Kaya dapat lang sa'yo mag-isa ka dyan. At siya nga pala, hindi porke mas matanda ka sa akin gagalang na kita. Ang respeto, hindi yan binibigay base sa edad Binibigay yan sa mga taong kaya rin magbigay ng respeto. Kaya, ito nang huling pakikipagtalo ko sa inyo. Tigilan nyo na kami. Kakaunting panahon na nga lang ang pananatili nyo rito sa lupa nilalaan nyo pa sa kasamaan. Hindi na nakapagsalita si Aling Fatima Kabanong. Nang gagalaiti siya.
Kulang na lang ay atakihin siya sa puso sa sobrang sama ng loob. Pumasok siya sa loob ng bahay nila at malakas na sinarado ang pinto. Yung iba naman naming kalapitbahay, natatawa na lang din sa nangyari. Alam kasi nila kung gaano kasama ang ugali na matandang yon. Nak, salamat ah. Palagi kang dumarating para ipagtanggol ang tatay mo. Pa, tayo lang ang magkakampi sa buhay. Kaya ang kaaway mo, kaaway ko rin. Hindi ko hahayaan na inaabuso kayo ng ibang tao dyan. Wala akong pakialam kung sino pang makabangga ko. Ewan ko ba kasi sa matandang yan. Paulit-ulit na lang ang pinagtatalunan namin. Parang hindi siya napapagod eh. Siguro sa susunod, isumbong na natin kay Kapitan. Hindi na kasi nakakatuwa yung palagi siyang nag-uumpisa ng pagtatalo eh. Tumango na lang si Papa sa sinabi ko, Kabanong. Sabay na lang kaming nag-almusal sa bakuran namin. Pagkatapos, inutusan na muna ako ni Papa na magpunta sa bayan para mamili ng karne. Sarado kasi ang palengke sa amin ng araw na yon dahil linggo. Kaya napagdesisyonan kong hapon na lang ako babalik sa barangay Pag-asa. Maingay at magulo. Inaasahan ko na talagang ganun karami ang tao sa bayan kapag linggo. Pero parang hindi pa rin ako sanay dahil minsan lang naman akong mapasyal doon. Habang naglalakad, meron akong nakitang isang lalaki sa bangketa na kapa sa bulsa niya. Napansin kong parang nawalan yata siya ng wallet niya kaya nilapitan ko. Pre, may problema ka ba? Nadukutan yata, uy. Nadukutan ka pero masaya ka pa? Oo, 50 pesos lang kasi laman nun eh. Maliit na halaga lang pala pero sayang pa rin, no? Problema ko nito, wala akong pamasahe. Magkano ba pamasahe mo? Teka, tutulungan mo ba ako? Kailangan mo ng pamasahe, di ba? Ang ibig ko sabihin, hindi mo naman ako kilala, bakit mo ako tutulungan? Yung kasi ang turo ng tatay ko eh. Kapag may nangangailangan ng tulong, tulungan. Maraming salamat ah. Kahit 50 lang, ayos na. Ayan. Ano bang ginagawa mo kasi rito? Nadukutan ka pa. Marami kasi talagang mandurukot dito kapag araw ng linggo eh. May kausap kasi akong kamag-anak. Nagkita kami sa isang kainan. Pauwi na sana ako eh. Kaso pagkapako ngayon, ayun, wala na yung pitaka ko. Hindi ko maalala kung sinong dumikit sa akin eh. Ay, siya nga pala. Elman. Elman ang pangalan ko. Wow! Angas ng pangalan. Tunog mabait ah. Makoy naman ang pangalan ko. Pangalan mo parang sobrang daming ginagawang kalokohan ah. Uy, pareho kayo ng sinabi ng kaibigan kong nilumpo ko eh. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kung bakit magaan ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Naisip ko nga na baka sadyang madali lang ako magtiwala o baka dahil pala kaibigan lang din talaga ako. Tiningnan ko siya ng maigi. Hindi naman siya mukhang masama. Hindi naman siya mukhang manluloko. Pre, salamat ah. Taga saan ka ba? Taga Baryo Magsilang ako. Taga doon ka pala? O bakit? Alam mo ba yon? Hindi. Saan ba yun? Akala ko naman alam mo. Basta, malapit lang. Ikaw, taga saan ka ba? Malapit lang din dito. Isang sakay lang. Baryo Payapa. Ang payapa siguro sa inyo no? Kabaliktaran. Laging may nag-aaway na mag-asawa kasi nahuhuli yung lalaki na may ibang babae. Tapos yung kabit, pangit. Yung asawa, sobrang ganda. Iba na kasi mismong takbo ng utak ng mga kabaro natin no? Kapag matino yung asawa, ayaw. Gusto ng babaeng pangit na walang trabaho at walang ibang ginawa kundi bumukha ka. Sira ulo talaga ibang lalaki, pre. Buti na lang di tayo ganun no? Pre, nakakilala na ba tayo nun? Para kasing kung mag-usap tayo kilala natin yung isa't isa eh. Baka kasi iisa tayo ng vibe. Napapailing na lang ako pero natatawan na rin ako, Kabanong.
Hindi ko kasi inakala na may makakausap akong tao na gaya niya. Bibihira na lang kasi yung mga taong gano'n na sobrang daling pakisamahan. Dahil sa kadaldalan niya, medyo nakalimutan ko pansamantala ang mga iniisip ko tungkol sa Barangay Pag-asa. Nang sumakay na siya sa jeep, kumuhay pa siya sa akin at tuluyang umandar papalayo. Lakas din ng amats ng isang yun Pero ayos Ang bilis ko siyang nakasundo Sana makita kami ulit. Matapos kong mabili ang mga karne, ay agad na rin ako umuwi sa amin. Naging abala kami ni Papa nung tanghaling yun. Anibersaryo kasi na kamatayan ni Mama. Dumalo kami sa sementeryo na malapit lang din naman sa amin. Pagkatapos, kumuha na lang ako ng tamang pagkakataon para makaalis. Nakakamiss ang mama mo no? Kung siguro nabubuhay pa siya ngayon, baka pinagpapapalo na ako nun ng yantok. Ayaw nun na sinusot ko itong sapatos nito kasi masikip na Kaya nga ho Pero kung nasaan man ngayon si Mama, paniguradong masaya naman na siya Kasi nakikita niyang nasa maayos na kalagayan naman tayong dalawa. Alam mo, mahal na mahal ko mama mo Kahit na anong mangyari, hindi siya mapapalitan sa puso ko. Siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Bakit parang ang defensive mo yata pa? Siguro may babae ka, no? Lagot ka kay Mama. Ay, siraulo. Pinagsasasabi mo. Wala akong babae, no? Sinasabi ko ito kasi anniversary ng pagkamatay ng mama mo. Ikaw ba? Kailan ka ba mag-aasawa? Pa naman? Sinabi ko naman sa'yo na wala pa sa isipan ko yan. Baka kasi kaya ayaw mo pang mag-asawa kasi dahil sa akin, Ayaw mo kong maiwan, no? Hindi naman sa ganun pa. Ayaw ko lang talaga sa ngayon. Ikaw ang bahala. Basta ang sinasabi ko lang naman sa'yo, hindi habang buhay kasama mo ko. Kaya kailangan may kasama ka ring tatanda. Tumango na lang ako sa sinabi niya kahit na ang totoo, nakakaramdam ako ng lungkot. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Sa buhay ng tao, palaging malungkot kapag mag-isa ka lang sa buhay. At ang masakit na katotohanan na kailangan kong paghandaan noon ay ang pagkawala niya sa mundo na alam ko rin naman na hindi mapipigilan. Makalipas ang ilang oras, naging abala ang tatay ko sa pagkumpuni ng mga gamit niya. Habang ako, sinamantala ko na ang pagkakataon para makapag-imbestiga sa Barangay Pag-asa. Habang naglalakad ako, ay nakasalubong ko si Baste. Kita ko agad sa mukha niya ang inis at pagkairita. Nakasarado din ang kanyang kamao. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang may kaaway Visit kasi yung tatay ko Anong nangyari? Gagi, nadugo ilong mo Ayos lang to. Ano nga nangyari? Sabihin mo. Nagkasagutan kami. Nagsuntukan kami. Ayun, galit na galit sa akin. Binalis ako ni Mama kasi parang mapapatay ako ng tatay ko sa sobrang galit niya Saan ka pupunta ngayon? Diyos ko ka talaga Sama ako, pre. Baliw. Sa Barangay Pag-asa ako pupunta. Wala akong pakialam kahit sa impyerno ka na pumunta. Basta sama ako. Wala akong mapupuntahan ngayon Sigurado ka ba? Ikaw na nagsabi na delikado tong pupuntahan ko Ano naman kung delikado? Sama mo na ako. Gusto ko magpalamig ng ulo. O di sige, sumama ka. Basta, ayaw ko nung maingay dun Pabubulilyaso tayo kapag nag-ingay ka. Tingin mo sa akin, nasigaw na lang bigla. O di sige, tara na. Sabay na rin kaming naglakad ng mga sandaling yon, Kabanong. Tahimik lang naman si Baste. Pero ramdam ko sa kanya na hindi pa rin nawawala ang kanyang inis. Tinapi ko na lang siya sa balikat. Napangiti naman siya sa akin. Hindi mo ba sasabihin sa akin kahit na anong ginawa niya, tatay mo pa rin siya? Kailangan mo siyang igalang? Ano? Sasabihin mo ba? Gaya ng sinasabi ng iba naming kamag-anak? Ang tatay, hindi nananakit ng anak at asawa. Ang tatay, mahal ang pamilya. Ang mabubuting tatay lang ang ginagalang at hindi ang mga ama na walang respeto sa nararamdaman ng anak niya at asawa.
Sino ba kasi nagpauso ng ganyan? Na porki tatay mo, kahit sinasaktan at minamaltrato ka, kailangan mo igalang. Katarantaduhan yan eh. Akala ko kagaya ka ng iba eh. Buti naman hindi. Maayos akong pinalaki ng tatay ko, kaya hindi ganun ang pananaw ko. Nakakatawa lang kasing isipin na yung ibang tao, palagi nilang hinuhusgahan yung mga anak na natutong lumaban. Pero yung mga magulang na naging dahilan kung bakit nagiging palaban yung anak, hindi nila pinapansin eh. Nakatingin lang sila palagi sa kung ano ang pinapakitang mali ng anak. Pero hindi nila inalam kung ano yung pinag-ugatan. Ganun talaga ang lipunan natin, pre. Kasama na sa bulok na sistema yung mas madalas na nakikita yung mali kaysa sa mga mabubuti mong nagawa. At ang masakit pa nun, pre, sa ayaw at sa gusto mo, habang buhay tayong magiging parte ng sistema hanggat walang nagtatangkang baguhin yung nakasanayan na sistema. Ay nako, kapag namatay ako at binigyan ako ng pagkakataon ulit na mabuhay, pipiliin ko na lang na mabuhay sa ibang bansa eh. Ayoko na rito sa Pilipinas. Ang daming bulok. Kung ako naman ang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ulit, Pilipinas pa rin ang pipiliin ko. Kasi sa parte pa lang na binigyan ka ulit ng pagkakataon na mabuhay ibig sabihin lang nun, may kailangan kang gawin para mabago ang mga mali. Ayos din pala yung naging suntukan namin ni Papa no? Nagkakaroon tayo ng makabuluhan at malalim na usapan. Sira ulo. Hindi rin maganda na nakakapisika lang kayo. Baka mamaya, mapahamak pa kayong pareho sa susunod Basta ako bilib ako sa'yo kasi pinoprotektahan mo ang mama mo. Ay nako, change topic na nga. Ano, malapit na ba tayo? Oo, pre. Malapit-lapit na tayo. Kaya ihanda mo na yung sarili mo. Binilisan namin ang paglalakad. Maya-maya pa, natanaw na namin ang arko ng Barangay Pag-asa. Tumigil kami sandali. Inayos ko na ang suot kong sombrero. Huminga ako ng malalim. Medyo kabado rin ako noon sa ginagawa namin, Kabanong. Nandito na tayo. Kailangan natin magtago. Kapag nakita nila ako dito, mamumukhaan nila ako Magtataka sila kung bakit ako narito wala naman akong dalang gulay. Basta, ikaw na bahala. Sabi mo lang kung ano ang gagawin. Agad kaming gumilid. Tumingin-tingin kami sa paligid. Sa mga puntong ito, napansin ko na hindi na mga bata ang nasa bakuran. Naroon na matatanda at mga magulang. Kaya naman lumipat pa kami ng pwesto. Walang nakakapansin sa amin, pero hindi kami naging kampante. Naging maingat pa rin kami sa pagkilos namin. Sa kakalakad namin sa sulok-sulok, natanaw na namin na matandang inchik na si Mr. Uy. Abala matandang yon sa ginagawa niya sa kanyang bakuran. Ang unang pumasok sa isipan ko ay lapitan siya. Palagay ko kasi marami talaga siyang nalalaman sa mga bagay-bagay tungkol sa baryo nila at tungkol na rin sa mga taong humahawak ng kanilang lugar. Teka, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan niyang matandang yan? Mabait yan. Yan ang isa sa suki namin dito Tingin ko, marami tayong malalaman sa kanya. Hintayin mo na lang ako dito. Ako na lang ang lalapit sa kanya. Bumalik ka agad Bigla akong kinabahan sa ginagawa natin Kalma lang. Huwag ka masyadong tensyonado, no? Maingat akong lumabas sa likuran ng halamanan, Kabanong. Mabilis akong lumapit sa bakuran ni Mr. Uy. Pagpasok ko roon, ay nakita niya ako kagad. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Agad niya akong nilapitan at patingin-tingin pa siya sa paligid. Uy, bakit ikaw pasok dito? Ikaw ba dala gulay? Dami pa ko gulay. Uy, ka muna sa inyo. Bilis! May mga bagay lang akong gustong malaman. Baka po pwedeng... Halik ka rito. Di ka pwede makita Don Luis. Ipinasok niya ako sa bahay niya. Natataranta niyang pinagsasasara lahat ng bintana. Sa kamalas-malasan, bigla pang dumating sila Don Luis kasama ang iba pa nitong tauhan na mapuputla. Malalakas na katok ang ginawa nila sa pinto ni Mr. Uy. Ako naman ay tinulak niya papasok sa aparador para makapagtago. Sinunod ko na lang ang sinabi niya dahil pakiramdam ko
siya ang mapapahama kapag nakita nilang naroroon ako. O, Don Luis, ikaw pala. Ano aking may paglalingkod? Mamayang gabi, ihanda mo na mga tao. Kailangan ko silang mapakinabangan. Tandaan mo, ayaw ko ng mga taong mareklamo. Kapag naulit pa yung nakaraan, ipapakain ko na talaga sa sigbin. Naintindihan mo ba ako? Kapibos, ako bahala mga tao. Ako na sabi sa kanila at paliwanag na mga dapat iwasan. Mabuti naman at masunuring kang tao. Kasi alam mo naman kung ano mangyayari sa iyo sa oras na sinuway mo ang mga utos ko, hindi ba? Huwag kayo alala. Ako palagi sunod inyong utos. Wala problema sa akin. Basta kayo lagi aking boss. Mas maganda nang nagkakaintindihan tayo. Ngayon, tingin ko naman mahal mo ang buhay mo kaya hindi ka susuway sa akin, hindi ba? Sige na, gawin mo na ang pinag-uutos ko mamaya para matuwa naman ako sa iyo. Tumungo na lang si Mr. Uy. Agad din namang umalis sa mga yon. Nang masiguro ni Mr. Uy na wala na sila Don Luis, ay saka na niya binuksan ang aparador. Ikaw kailangan na uwi. Ikaw mapapahamak dito kapag ikaw kanila nahuli. Mr. Uy, anong ibig sabihin nun? Sabihin mo nga sa akin, inaabuso ba kayo ng Don Luis na yon? Ikaw tahimik iyong buhay. Ikaw tindalang gulay. Kesa ikaw makialam sa bagay na delikado. Pakiusap. Uwi ka na kasi baka mapahama ka sa gawa mo ngayon. Hindi matahimik ang kalooban ko eh. Nung huling punta namin dito ni tatay ko, naawa ko sa mga bata. Parang gusto nilang humingi ng tulong eh. Yung batang lumapit sa amin nung nakaraan. Sabihin mo nga, bakit mo siya pinigilang matapos yung sasabihin niya? Basta, di mo dapat malaman. Mas maganda ikaw wala alam kaysa may alam ka. Ikaw lagay buhay sa panganib. Mr. Uy, alam kong hindi ka masamang tao. Alam ko na busilak ang puso mo. Nararamdaman ko yun. Kaya sana, tulungan mo kung matulungan ng mga batang narito. O kahit kayo. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ba talaga yung nangyayari dito. Ako natatakot. Kaya pakiusap. Wag na ikaw tanong. Uwi ka na lang. Alam kong mahal mo ang mga taga rito. Pero walang mangyayari kung magpapakain ka lang sa takot mo, Mr. Uy. Kaya makipagtulungan ka sa akin. Sabihin mo kung anong nangyayari sa baryong ito. Humupo sa gilid ng matandang inchik. Huminga siya ng malalim. Baka sa mukha niya ang pagkabahala at takot. Nilapitan ko siya at tinapik-tapik ko ng mahina ang balikat niya. Nang makahugot na ng lakas ng loob, ay nagsalita na rin siya. Kami rito, pirit labaho Don Luis sa kanya minahan. Walang bayad, wala kahit ano, kahit 5 doling. Ibig sabihin, yung oras na nakita namin yung mga bata ang nag-aasikaso rito, yung mga magulang nila dinala nyo sa minahan para pwersahang pagtrabahuin? Kung hindi sila sunod, kung ayaw nila trabaho, sila patay Don Luis Mga alipin yung ginagawa niya, Mr. Uy. Bakit naman ayaw mo magsumbong sa kinauukulan? Kapag kawak ko yon, bago pa makalating polis dito, mga kasama ko baka patay na. Kung ako lang patayin, aayos lang sa akin Pero kung kasama iba, pati bata, kawawa sila. Di ko kaya. Di kaya konsensya ko. Kailangan malaman to ng kinauukulan. Hindi tama ang ginagawa sa inyo. Porque mayaman niyang Don Luis na yan ganyan ang trato niya sa inyo? Hindi pwede. Huwag kasumpong. Hindi mo kilala Don Luis. Delikado. Kilabot ako Kayo ang balahibo ko. Huwag mo gawin yun. Bakit wag? Ano ba yung Don Luis na yan? Diyos ba yan? Don Luis, sa kalaban ng Diyos. Don Luis ay isang Natigil ang sasabihin niya nang makarinig kami ng sigaw sa labas. Pagsilip namin sa bintana, nakita naming may kinakaladkad na sila Don Luis na lalaki. Natatarantang sinarado ulit ni Mr. Uy ang bintana nang mapansing na patingin sa bahay niya ang mga yon. Nako, kailangan mo alis. Dali, alis, uwi na! Sa bintana sa likod ng bahay ako dumaan. Kinailangan ko na talagang umalis noon
dahil mukhang naghihinala na sa kanya ang mga tauhan ni Don Luis. Paglabas ko, agad kong ginapang daan papunta sa kinaroroonan ni Baste. Ano yung sumisigaw? May kinukuha yung mga tauhan ni Don Luis na isang lalaki. Hindi ko alam kung anong gagawin nila ron. Anong nalaman mo? Pinupuwersa palang magtrabaho sa mina ng mga taga rito. Walang sahod, kahit 5 duling wala. Parang inaalipin pala sila kung ganon. Oo, ganun na nga. Dapat isumbong na sa mga pulis yan. Parang sindikatong datingan ng ganyan eh. Wag muna. Hindi ko pa nalalaman kung bakit ayaw ni Mr. Uy sabihin ang dahilan kung bakit hindi pwedeng isumbong sa pulis. Ang sabi niya kasi, delikado raw si Don Luis. Delikado naman talaga, di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, mas delikado pa sa delikado. Maraming pinoprotektahan si Mr. Uy na tao Kailangan nating wag magpadalos-dalos. Kailangan makausap ko siya ulit. Mamayang gabi, kukunin sila ng mga tao ni Don Luis para magtrabaho ulit sa minahan. Mga bata na lang ang matitira dito. Susubukan kong kausapin si Mr. Uy. Pagbalik niya kasi galing sa minahan, mukhang siya lang ang nagbabantay sa mga bata. Kaya pagkakataon ko na yun para makausap siya ng mas matagal. Ibig sabihin maghihintay pa tayong gumabi? May 1 kalahating oras pa. Ayos lang ba sa'yo? Kung hindi naman pwede ka naman nang umuwi. Nandito na ako, ano ka ba? Sasama na kita. Tsaka, naintriga ako sa mga nangyayari. O di sige. Kailangan lang natin maging maingat. Hindi pa natin alam kung anong kayang gawin ng Don Luis na yun Bilib ako sa iyo, pre. Talagang gumagawa ka ng paraan para sa kanila no? Pre, hindi ko kayang isipin na may ganito. Pakiramdam ko kasi talaga itong misyon na gusto ipagawa sa akin ng Diyos Kasi isipin mo na lang sa dami ng taong pwede makatuklas nito, bakit ako pa? Gumapang na muna kami paalis sa parting yon. Naghanap kami ng pwede mapagtambayan sa kagubatan habang nagpapalipas kami ng oras. Maaliwalas, payapa at nakaka-relax talaga ang mga naririnig naming huni sa gubat. Kaya naman, nakapagpahinga kami ng maayos habang nasa ibabaw kami ng isang malaking bato. Kung ganito kapayapa sa bahay, siguro hindi mo ko kasama ngayon. Mukhang masarap dito no? Pero kapag gumabi, nakakatakot na dito. Kung sa bagay, gubat pa rin naman kasi ito Sabi nga nila, may 2 mukha ang gubat. Maamo sa liwanag, nakakatakot sa dilim. Saan man nakuha yung ideya na yan? Sa magasin na may bold. Marami kaming napagkwentuhan nung oras na yon, Kabanong. Hindi na namin napansin ang oras. Sumapit na ang dilim sa paligid. Kaya naman, inihanda na rin namin ang sarili. Binalikan namin ang bahay ni Mr. Uy. Wala na siya ron. Pagtingin namin sa mga bakuran, tanging mga bata nang nakikita namin kumikilos. Noong mga sandaling yon, ay alam ko na agad na umalis na ang matatanda para magtrabaho sa minahan. Lumapit kagad kami sa bakuran na malapit sa amin. Pero sa halip na kausapin kami ng mga bata, natakot sila sa amin at pumasok sa loob ng bahay. Ganon din ang reaksyon ng mga sumunod na bata na tinangka naming kausapin. Pre, wala yata tayo makakausap na matinuri ito. Merong isang bata rito nung nakaraan na may gustong sabihin sa amin Siya ang kailangan natin makausap. Kailangan natin siyang mahanap dito. Saan naman natin siya hahanapin, Aber? Idisuyurin natin yung buong barangay Pag-asa. Inisa-isa nga namin ang mga natitirang bahay, Kabanong. Pero sa kasamaang palad, hindi namin nakita roon ang hinahanap namin. Ilang beses na rin naming sinubukan na makipag-usap sa mga bata. Kaso masyado silang mailap. Hindi nila kami hinaharap. Sumisilip-silip lang sila sa bintana. Baka sa kanilang mukha ang takot. Pre, may tao. Gagi, tago tayo. Hinila ko si Baste papunta sa gilid ng bahay. Pinagsiksikan namin ang mga sarili namin sa kulungan ng mga manok. Pasimple ko silang sinilip. Kasama nila si Mr. Uy. Nang makalagpas na sila sa amin ay nakahinga na rin kami ng maluwag. Buong akala namin ay nakita nila kami.
tingin ko, balik na lang tayo bukas. Oo, siguro nga. Balik na lang tayo. Palis na sana kami noon, pero nakakasalubong namin ang batang tinutukoy ko. Napatingin din sa amin ang bata. Bago pa siya magsalita, binuhat ko kagad ang bata at dinala ko siya sa isang iskinita. Ikaw yung bata nung nakaraan, di ba? Tama ba ako? Opo, ako po yun. Tutulungan niyo na po ba kami? Tutulungan ka namin kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong pagkakakilala mo kay Don Luis? Sandaling hindi nakapagsalita ang bata. Hindi ko makita ang mukha niya dahil medyo madilim. Pero naramdaman ko ang panginginig niya nang marinig niya ang pangalan ni Don Luis. Huwag ka matakot. Narito kami para tulungan ka. Sabihan mo lang kami kung anong meron dito. Kalma lang bata. Kailangan mo rin kaming tulungan para matulungan ka namin. Si Don Luis, masama po siya. Halimaw po siya. Nakakatakot, nakakakilabot. Siya po yung makapangyarihan dito. Walang kayang umaway sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kaya po natatakot kaming lahat na awayin si Don Luis kasi po makapangyarihan siya. Mas mataas po siya sa lahat. Dahil ba mayaman siya? Hindi po. Dahil po mabangis po siya. Ha? Mabangis? Si Don Luis po hindi tao. Isa po siyang aswang. Aswang po siya, kuya. Pati na rin po yung mga tauhan niya. Pati po yung mga kamag-anak niya. Lahat po sila aswang. Nakakatakot po sila. Kinakain po nila lahat ng sumusuway sa utos nila. Hindi ko na po kayang makita na pinapahirapan nila yung mga magulang namin sa minahan Noong mga sandaling yon, sandali kaming natamimi ni Baste. Hindi namin inaasahan na yun ang lalabas sa bibig ng bata. Higit pa pala sa yaman ang dahilan kaya nagahari si Don Luis sa barangay Pag-asa. Naramdaman ko na lang na nagtitindigan na ang mga balahibo ko. Otomatikong kinilabutan kami. Kumukuha din po sila ng ibang tao sa ibang lugar. Kapag bata po nakukuha nila, ginagawa po nilang pagkain. Pero kapag ina o ama po, yung magulang po sa minahan, yung bata po sa bahay. Tapos narinig ko po, kami mga bata po, balang araw, magiging aswang din daw po kami. Parang gagawin po nila kaming kagaya nila. Kapag di po daw kami nakaalis dito sa lalong madaling panahon, baka po mangyari yung sinasabi nila. Ay nako, komplikado to. Hindi to magiging madali bata. Pero susubukan namin makaisip ng paraan para mailigtas kayo. Pre, seryoso ba? Mga aswang na makakalaban natin dito, no? Hindi na tao. Ngayong nalaman ko na ang totoo, mas lalo akong nagkaroon ng dahilan para tulungan sila. Pre, ayaw kitang madamay dito. Kaya ako nang bahala sa problemang to. Ha? Buwang ka ba? Paano kung ikamatay mo tong gagawin mo, ha? Hindi ko alam, pre. Basta ang nasa isip ko lang ngayon, kailangan may gawin ako. Kung hindi, baka pagsisihan ko rin sa uli. Pambira ka talaga, oh. Sige na po, tulungan niyo na po kami. Wala na pong ibang tutulong sa amin kundi kayo lang po eh. Sige na po. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin kayo. Ngayon, ang gawin mo, bumalik ka sa bahay nyo. At wala kang pagsasabihan na nag-usap tayong dalawa. Naintindihan mo? Tumango ang bata at nagmamadali na itong umalis. Kaming dalawa naman ni Baste ay pansamantala na munang tumigil sa gilid. Tumingin muna kami sa paligid. Matapos makapagmasid, agad na rin kaming umalis. Dumaan kami sa gubat. Maliwanag kasi ang bungad ng barangay Pag-asa kaya malaki ang tsansa na malaman nilang naroroon kami. Habang naglalakad kami sa gubat, sa di kalayuan nakarinig kami ng mga kakaibang tunog. Mga tinig na parang galit, na parabang mababangis na hayop ang mga yon. Isa lang ang pumapasok sa isipan namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Mga aswang ang naririnig namin. Teka lang, hinto muna tayo. Baka makita tayo ng mga yon. Aswang yun, pre? Oo, malakas ang kutob ko na aswang nga yun. Parang mali yatang dito tayo dumaan, ah. Hindi, tama lang.
Mas delikado dun sa bungad. At least dito, madilim. Walang makakakita sa atin dito. Kailangan lang talaga natin mag-ingat. Nasa halos 10 minuto na rin kaming hindi gumagalaw sa kinalalagyan namin. Nang mawala na mga naririnig naming hiyaw at malalakas na angil, saka naman kami naglakas ng loob na lumabas. Pero hindi pa man kami nakakalayo, may narinig na naman kaming boses ng lalaki. Parang hirap na hirap siya. Pero hindi kami kagad naniwala. Kumuha kami ng malaking sanga na pwede naming ipamalo. Marahang kaming naglakad papunta sa likuran ng puno. Malakas ang sinag ng buwan, kaya nakita namin ang lalaking nakasandal doon. Para siyang inihingal at hindi na makatayo. Pre, sugatan siya. Yung bag ko, nasa bag ko. Kailangan ko ng gamot sa bag ko. Hindi ka ba aswang? Hindi ako aswang. Kalaban ako ng aswang. Tulungan niyo ako. Nang masiguro nga namin na hindi siya aswang, ay dali-dali namin siyang nilapitan. Doon lang namin nalaman na marami siyang sugat sa katawan. Mga hiwa na ayon sa kanya, kalmot daw ng mga aswang na nakalaban niya. Nang tingnan ko ang mukha niya, kahit hindi gaano kaliwanag ay namukaan ko siya. Teka, ikaw yung sa bayan, di ba? Makoy? Oo, ako nga. Buti nakilala mo ako. Teka, magkakilala kayo? Oo, nakilala ko yan sa bayan. Nadukutan ng wallet tapos binigyan ko ng 100 para makauwi siya. Tingnan mo nga naman oh, sa ganitong paraan pala tayo ulit magkikita. Astig! Anong astig na pinagsasabi mo, pre? Duguan ako. Kapag hindi ako nagamot, pwedeng may impeksyon ng mga sugat ko. Tulungan niyo kaya muna ako. Yun ang mas kailangan ko eh. At correction lang 50 lang yung binigay mo sa akin, hindi 100. Hindi niyo ba ako tutulungan? Ha? Kaya mo bang tumayo? Oo, kaya ko. Alalayan niyo lang ako. Yung sinasabi mong gamot, nasa bag na yan? At saan ka namin dadalin? Ilayo niyo lang ako rito. Kahit gamutin niyo na lang ako sa daan. Nasa bag ko yung mga pamahid sa sugat. Dalian niyo. Inalalayan namin siyang makatayo. Pinagtulungan namin ni Baste na akayin siya hanggang sa makaalis na kami doon. Nang masigurong wala ng aswang na makakakita sa amin, itinuro na niya kung ano ang aming gagawin para gamutin siya. Kinuha namin ang mga pamahid. Isa-isa naming pinahira ng mga hiwa niya sa katawan. Nilinis din namin yon gamit ang tubig na nasa bag din niya. Makalipas lang ang halos kalahating oras, napansin namin na naging maganda na ang pakiramdam niya. Namamangha ko noon lalo na nang makita na sobrang bilis makagamot ng mga ginamit namin sa sugat niya. Anong klase mga halamang gamot yon? Bakit sobrang epektibo? Mga halamang gamot na gawa ng lolo ko bago siya namatay. Sobrang bisa, parang magic. Matatanggal niya agad yung kirot at mababawasan yung mga pamamaga. Gagaling to mga 3 araw. Mas mabilis kumpara sa ibang sugat na ginagamot sa ospital. Teka, sabihin mo nga sa amin, Makoy. Ano ka ba talaga? Bakit ka nagkasugat ng ganyan? Bakit mo kinakalaban yung mga aswang ng mag-isa ka lang? Hindi ako nag-iisa. Meron akong kasama. Nakahiwa-hiwalay lang kami. Natagpuan namin ang kuta ng mga aswang sa isang kuweba. Inatake namin sila kaagad. Hindi namin inakala na meron silang mga hinahandang patibong. Nakaamoy kami ng masangsang, nahilo kami. Dahil doon, hindi kami nakalaban ng maayos. Buti na lang nakatakas kaagad kami. Manunugis ka ng aswang? Hinahunting namin ng mga aswang para wala nang salot dito. Meron din kaming alam na aswang eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka rin ba nagtataka na nandito kami sa gubat? Galing din kami sa isang lugar na merong mga aswang. Pauwi na kami matapos mag-imbestiga. Nalaman namin na may isang baryo ng mga tao na hawak ng mga aswang. Inaalipin ng mga aswang yung mga tao para pagtrabahuin sa isang minahan. Ayon sa isang bata na nakausap namin darating daw ang araw na ang mga bata naman ay gagawin din kagaya ng mga aswang. Ha? Seryoso ba kayo sa sinasabi nyo? Oo.
Ngayon lang din namin nalaman eh. Kung manunugis ka pala ng aswang, tingin ko makakatulong ka sa amin. Makakatulong ka sa mga taong nanganganib ang buhay. Sa mga taong walang kalayaan. Dahil nakakulong sila sa takot na dulot ng mga aswang. Ngayon ko lang narinig ang bagay na yan Pero kung ganyan nga ang nangyayari, huwag kayong mag-alala. Makikipagtulungan ako sa inyo. At saka, Dapa, dumapa muna kayo. Walang maingay Natataranta kami sa sinabing yon ni Makoy, pero sinunod namin siya. Mga ilang sandali lang, merong isang halimaw na dumaan. Matangkad siya, siguro nasa 7-footer ang taas niya at mahabang buhok. Umaangil at parabang merong hinahanap. Nang makalagpas pa yon, napahinga kami ng malalim ni Baste. Aswang yun, aswang na asbo. Isang aswang na may kakayahang mag-anyong tao at aso. Kaya rin nilang maging kalahating tao, kalahating aso. Sila ang mga nakatoko sa pagkikidnap para dalhin sa lungga nila. Kung ganon, totoo nga yung sinabi ng bata sa baryo namin. Totoong halimaw ang nangunguha ng mga tao. Matagal lang totoo yan, Ngayon yun lang nalaman kasi ngayon lang naman may nakakita. Pero taktika na nila ang ganyan. Saan ka na ngayon? Hindi ka kasi pwede sa amin Magtataka si Papa kung anong nangyari. Mas lalong hindi rin naman pwede sa amin. Papatayin nga ako ng tatay ko, di ba? Hindi nyo naman ako kailangang problemahin Medyo maayos na ang pakiramdam ko. Makakauwi ako kahit ganito. Ihatid nyo lang ako sa kalsada. Inalalayan namin siyang makatayo. Pero kaya na niyang maglakad ng mag-isa. Nakalabas naman kami ng kagubatan at narating namin ang paradahan ng mga tricycle. Pinasakay na namin si Makoy doon. Na parabang walang nangyari. Kumikilos lang siya ng normal kahit na marami pa rin siyang sugat sa katawan. Elman, 3 araw. Magpapagaling lang ako. Magkita tayo ulit sa bayan Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Sigurado ka bang ayos lang talaga yun? Sabi niya ayos lang siya, di ba? O yan ang plano. Pahinga muna tayo. Hintayin natin si Makoy gumaling. Siya ang makakatulong sa atin. Ikaw, saan ka ngayon? Hindi ko rin alam Baka matulog na muna ako sa kung saan-saan lang. Sa bahay ka na nga muna. Huwag ka na lang lalabas para hindi malaman ng airpot mo na nasa amin ka. Ayos lang ba yun? Oo naman. Kasya pa naman tayo sa kwarto ko Sumakay na rin kami sa tricycle at nakauwi naman kami na maayos. Inabutan namin si Papa na nagsisibak ng kahoy. Tinigil niya kagad ang ginagawa niya at sinalubong ako ng tanong. Ay, saan ka ba nang galing? Kanina ka pang hapon wala 8:00 na ng gabi, saka ka lang umuwi. Wala kang sinabi kung saan ka pupunta. May may pinuntahan lang kami nitong si Baste. Saan? Saan niyang pinuntahan niya, Baste? Diyan lang po sa may may okasyon lang naman po, napakain. Oo pa, napakain nga. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami nakainom Normal lang. Sa susunod magsabi ka sa akin kapag aalis ka o may pupuntahan kang mga ganyan. Alam mo namang uso ang kidnapping ngayon Pasensya na pa. Huwag ka mag-alala. Magsasabi na ako kagad sa susunod. May dapat lang. Pa, pwede bang dito na muna sa atin si Basti matulog? Nag-away kasi sila ng airpot niya Wala namang problema. Kaso ang iniisip ko, baka mamaya puntahan ka rito ng airpods mo, Baste. Hindi naman po siguro. Basta, hindi niya alam na narito ako. Siya sige. Pumasok na kayo sa loob at kumain na kayo. Palihim kaming nag-appear ni Baste na makapasok na kami sa bahay. Sa puntong yon, nakaramdam na rin kami ng ginhawa. Sa sobra kaming napagod sa mga nangyari, kaya para tuloy kami mga hindi kumain ng ilang araw sa sobrang gutom. Bandang 10:00, dinalaw na agad ng antok si Baste. Nauna na siyang natulog sa kwarto ko. Habang ako na nagmumuni-muni, bigla kong nilapitan ni Papa at inabutan niya ako ng kape.
Hindi ka makatulog ano? May iniisip ka siguro. Hindi lang talaga ako inaantok pa. Tapos, binigyan niyo pa ako ng kape. Galing kang Barangay Pag-asa, hindi ba? Kala mo, hindi ko alam, no? Ho? Paano niyo po nalaman pa? Kilalang kilala kita kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi. Napag-usapan natin yan eh. Tapos, bigla kang nawala ng hindi nagsasabi. Dati ka naman nagpapaalam kapag aalis ka. Tapos sasabihin mo sa akin galing kang okasyon. Pero nung pinakain ko kayo, gutom na gutom kayo. Sinong niloloko mo? Wala na akong nagawa, Kabanong, kundi ang aminin sa kanya na nanggaling nga ako roon. Pero hindi ko sinabi kung ano ang totoong nangyari. Ayoko kasing masangkot pa siya sa kung anuman ang mga gusto naming gawin ni Baste. Hindi naman siya nagalit. Pinagsabihan niya lang ako na huwag ko na ulit-uulitin dahil baka mapahamak lang ako. Pero ang hindi niya alam, wala akong balak na tumigil. Kahit pa alam ko ng mga aswang ang maaari naming makaharap. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakakuha na rin ako ng tsansa para makaalis ng bahay. Saktong wala pa rin kaming tindang gulay dahil may 4 na araw pa para mag-ani kami. Habang abala ang tatay ko sa pag-sideline sa pagkukumpuni sa barangay, umalis na muna ako ng bahay kasama si Baste. Papunta kami sa bayan para kitain si Makoy. Sigurado kang sisipot yung taong yon? Siya ang nagsabi na magkita ron, di ba? Malamang sisipot yun. Pre, medyo kinakabahan ako eh. Parang ayaw ko naman na iwan ka mag-isa. Kapag namatay ka, yari ako sa tatay mo. Huwag ka kasing nega. At saka, hindi lang naman si Makoy yung makakasama natin eh. Kasama rin natin yung mga kasamahan niya. Nang makarating na kami sa sasakyan, ay bumiyahe na rin kagad kami. Ilang minuto lang ay narating na rin namin ang bayan. Inabutan namin si Makoy roon. Mukhang totoong magaling na siya. Malayo pa lang, ngumiti na siya kagad sa amin. Maraming salamat at dumating kayo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin ililigtas yung mga tao sa Barangay Pag-asa. Anong unang gagawin natin? Sumunod kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa mga kasamahan ko. Meron kaming pinuntahang luma at malaking bodega. Pagpasok namin doon, ay naghihintay ang mga kalalakihan na maraming tattoo sa katawan. Malalaki ang mga katawan. Para silang mga gangster at mga bad boy sa palabas. Meron din kaming nakita roon na may mga benda sa kamay at sa bandang balikat. Doon, pinag-usapan namin ang gagawin pagpunta sa Barangay Pag-asa. Ilang minuto lang ang tinagal ng pag-uusap, maya-maya lang ay lumarga na rin kami. Noong mga sandaling yun, kabado talaga ako noon, Kabanong. Pero kapag naalala ko ang pagmamakaawa sa akin ng bata, para akong nagkakaroon ng lakas ng loob. Alam ko naman na hindi ko na dapat pinoproblema yon. Unang-una, wala naman akong kinalaman sa mga buhay nila. Pero bilang isa sa mga nakatuklas kung anong paghihirap na dinaraanan nila sa kamay ng mga aswang, hindi ko kayang tiisin na wala akong gawin. Sakay ng truck, bumiyahe kami patungo sa Barangay Pag-asa. Nakasakay kami sa likuran. Tahimik, nagdarasal na sana walang mangyaring masama sa aming lahat. Nang marating na namin ang Barangay Pag-asa, pinarada na nila ang sasakyan sa di kalayuan. Sa parting hindi basta-basta makikita ng iba. Elman, Basti, sa likod lang kayo ha. Yung mga dalan yung sandata, ginagamit yan. Sa oras na malagay sa alanganin ng buhay nyo, huwag kayong magdadalawang isip na protekta ng sarili ninyo. Basta, huwag lang kayong hiwalay kahit na anong mangyari. Okay, sige. Naintindihan namin. Elman, sigurado ka bang puro kabataan lang ang nasa barangay na yan ngayon? Ganitong gabi rin nung nakaraan. Kaya palagay ko, ito rin yung oras na nasa minahan ng mga magulang nila. Kung ganun, uunahin nating iligtas sa mga bata. Isasakay natin dito. Kapag nakuha na yung mga bata, mauna silang umalis. Habang tayo, iisa-isay nating lagasin ng mga aswang na nasa barangay na yan. Sinimulan na rin namin ang paglalakad.
Maingat ang bawat takbang namin para wala kaming magawang ingay. Ayon kasi kay Makoy, may mga aswang daw na malalakas ang pandinig. Nang matanaw na namin ang liwanag na nagmumula sa barangay Pag-asa, sinenyasan na ni Makoy ang mga kasama namin. Nagwatak-watak, iba-ibang direksyon ang pinuntahan. Pero kami ni Baste ay kasama lang ni Makoy. Dumiretso kami hanggang sa makarating na kami sa likuran ng isang bahay. Dumaan kami sa gilid. At nang makita na namin ang isang batang lalaki na abalang nagsisibak, nilapitan namin siya kaagad. Kaso, sa halip na sumama sa amin, umiyak siya at natakot. Oh, huwag ka matakot. Hindi kami masamang tao. Ililigtas namin kayo. Itatakas namin kayo sa kamay ng mga aswang. Biglang tumakbo ang bata paalis. Hahabulin pa sana namin pero pinigilan kami ni Makoy. Hayaan na lang natin. Baka may makakita pa kapag hinabol natin siya. Mukhang mahirapan tayong kumbinsin sila. Kailangan nating ipaliwanag sa kanila na hindi tayo kaaway. Hindi pwedeng katakutan nila tayo dahil mabubililyaso tayo rito. Lumipat kami sa kabilang bahay. Sa kabutihang palad, sumama sa amin ang mga batang naroon. Nang makita kami ng ibang mga bata pa, sila na ang nagkusang lumapit sa amin. Wala pang 5 minuto, marami na kagad kaming daladalang mga bata. Paalis na kami nang biglang makasalubong namin sa isang bakuran si Mr. Uy. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya kami sa ganoong paraan. Sino ka? Wag, si Mr. Uy yan. Hindi siya aswang. Siya yung sinasabi kong inutus-utusan ng mga aswang. Binablackmail lang din siya. Ano inyong gawa rito? Ayot takas mga bata! Mr. Uy, tutulungan namin kayo. Sumama na kayo sa amin. Hindi ko pwede iwan ka barangay ko. Pag ako alis, paano sila? Kami nang bahala sa kanila. Kaya sumama ka na. Hindi. Wag. Bawal ako alis. Kapag ako sama sa inyo, maisip nila ako kasabwat. Ba't nawala mga bata? Kapag isip ni Don Luis ganon, kawawa mga kabalangay. Sila pagbubuntungan galit. Elman, pre, may punto siya. Kailangan niyang magpaiwan dito para magpanggap na walang kinalaman sa mga nangyari. Pero, ako masaya kasi ikaw buti puso. Pero, ako alalay ba ko kasama? Una nyo alis mga bata. Ingat nyo sila. Ako na bahala sa iba. Sigurado ho kayo? Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito, Elman. Balikan na lang natin sila. Kailangan lang nating unahin ang mga bata. Ngumiti ng pilit si Mr. Uy, pero baka sa mukha niya ang takot at pangamba. Alam na naming inihatid ang mga bata sa truck. Lahat naman na ay naisakay na namin. Pero ang ipinagtataka ko, wala yung batang nakausap namin. Sige na, dalhin nyo na sila sa lugar natin. Doon na muna sila habang hindi pa natatapos ang problema dito. Mabilis na pinaandar ng kasama namin ang truck. Kami naman ay dali-dali bumalik. Nakita pa namin si Mr. Uy na umalis na sa barangay Pag-asa. Nagmamadali siya kaya sinundan kagad namin. Meron siyang dinaanan na liblib. Nang makalagpas kami roon, natatanaw na namin ang isang site kung saan naroon ang minahan. Lumapit kami roon para marinig ang magiging usapan ni Mr. Uy at ni Don Luis. Don Luis, ako melon sa mga balita. Huwag ka sana gagalit, ha? May masama kang balita pero gusto mong wag ako magalit. Anong gusto mo? Magdiwang ako? Maging masaya ako? Sorry, boss. Ako lang sasabi ng balita. Kasi dapat alam nyo balita. Ano nga ba yan, Mr. Uy? Mas lalo lang ako nabubwisit pag ganyan eh. Pagbalik ko balangay, pansin ko mga bata wala na. Di ko alam saan pupunta. Baka takas sila. Boss, baka alis sila bigla. Wala kasi bantay eh. Kung yung mga bata nakatakas, paano mga walang bantay? Inutusan ko si Beatrice na puntahan ng mga tauhan doon para magbantay. Nasaan sila? Ako wala, bossing. Ako dati wala bantay talaga. Kaya ako gugulat din eh. Beatrice,
Anong ibig sabihin nito? Di ba inutusan kitang maglagay ng bantay doon? Ano nangyari? Nagputos din po ako sa kanila na magbantay doon, Luis. Pero hindi ko alam kung bakit walang bantay doon. Kayo mga siraulo kayo, ah. Saan kayo nagpunta? Saan kayo galing at bakit wala kayo sa barangay? Napalingon silang lahat sa 7 lalaki na kararating lang. Nakayuko ang mga yon. Amoy alak pa. Lalong nang galaiti si Don Luis noong mga sandaling yon. Nagulat kami sa susunod na nangyari, Kabanong. Dahil sa katarantaduhan nyo, nawala mga bata sa mga bakuran nila. Umangin ng malakas si Don Luis. Humaba ang kuko. Dinakma niya ang isang lalaking aswang sa gilid. Dinukot niya ang puso nito. Hindi pa nakontento ang Don, sinunod naman niya ang isa pang lalaki. Pinagkakakalmot niya yon hanggang sa lumaylay na ang ulo. Balak pa sanang paslangin ni Don Luis ang iba pang aswang pero inawat na ito ng babae. Nakatikim naman ito ng malakas na sampal. Isa ka pang babae ka! Ang tanga-tanga mo! Bakit hindi mo siniguro na magbabantay talaga ang mga tao mo? Tingnan mo ang nangyari. Nakatakas sa mga batang magsisilbi sana sa susunod na henerasyon. Patawarin niyo po ako, Don Luis. Patawarin? Wala kang kwenta! Ikaw lang ang babaeng aswang na makitid ang utak kahit na kailan. Manang-mana ka sa ama mo. Ano? Ano ba tinatanga nyo? Hanapin nyo na ang mga bata. Mga bata lang yon. Hindi pa nakakalayo mga yon. Agad na kumilos ang lahat ng aswang na naroon. Sumunod din naman si Don Luis sa mga yon. Ang tanging natira na lamang sa minahan ng mga oras na yon ay si Mr. Uy at pati na rin ang iba pang mga taga-barangay na nagmimina. Bilis! Bilis! Agad naming nilapitan si Mr. Uy. Nagbantay kami sa labas habang siya naman ay pumasok sa minahan para sunduin ang mga kasama. Sinamantala namin ang pagkakataon na wala pa ang mga aswang. Paglabas nila, wala kaming sinayang na pagkakataon. Mas lalong naging malala ang kabako noon mga sandaling yon, Kabanong. Ang dami kasi nila. Hindi maiwasan na makalikas sila ng ingay habang tinatahak namin ang kagubatan. Mga ilang sandali lang, biglang tumigil sa paglalakad si Mr. Uy. Nagtaka naman ako kung bakit. Meron siyang naalala. Nako! Oh, bakit Mr. Uy? Anong problema? Si Ruel! Sinong Ruel? Si Ruel yung bata. Bata na kausap niya. Yung hingi tulong sa'yo. Si Ruel yun. Doon siya iwan sa bahay niya. Wala na nanay, tatay, batay na. Kain na sila aswang nung nakalaang buwan. Eh bakit hindi siya sumama sa amin kanina? Hindi namin siya nakita eh. Ako na balik. Kuha ko si Ruel. At dala ko siya sa inyo. Hindi pwede iwan bata, kawawa. Pag alam Don Luis na loko natin siya, si Ruel kawawa. Buntungan galit. Ako na lang ang babalik. Ituro mo na lang sa akin kung nasaan ang bahay niya. Hindi. Hindi pwede na di ako samba. Meron sila aso doon. Malami. Ako kilala mga aso. Kapag ako lapit, di sila tahol. Pero kung ikaw, iingay sila. O siya, sige. Sasamahan ko na lang kayo. Kunin natin si Ruel. Pre, samahan na rin kita. Hindi na pre. Tulungan mo na lang si Makoy maghatid sa mga taong yan. Sigurado ka ba? Oo, kaya ko na to. Magtiwala ka sa kaibigan mo, Basti. Tara na. Elman, mag-ingat kayo ah. Huminga ako ng malalim bago kami umalis. Pagbalik namin sa barangay Pag-asa, nakita namin ang mga aswang doon. Kasama nila si Don Luis. Galit na galit. Pinagwawawasak ni Don Luis ang mga makikita niya sa daan. Habang kami naman, maingat na naglalakad at sumisimple ng abante. Nang makakuha kami ng tamang pagkakataon, mabilis kaming tumakbo palapit sa bahay na merong tolda sa harapan. Agad kaming nagtago roon nang makitang may paparating na mga tauhan ni Don Luis. Sumisingot-singot sila na parabang meron silang hinahanap. Mabuti na lang talaga ay hindi nila nalaman na naroon kami. Nagmamadali kami ni Mr. Uy nang makita na namin ang bahay ng batang si Ruel. Dahil nga may mga aso sa harapan, hindi na ako lumapit. Hinayaan ko na lang si Mr. Uy na pumunta roon.
Ang kaso nga lang, hindi pa man siya nakakapasok sa pintuan ay bigla namang nagdatingan sila Don Luis. Boss, ano yung kailangan? Bakit dito? Ikaw ba may utos sa akin? Ako sunod agad sa utos. Ikaw ang dapat na tanungin ko. Bakit ka narito hindi mo naman ito bahay? Sinong nandyan sa loob? Di ba dapat nandun ka sa minahan para bantayan ng mga tao? Kaya ka nandito kasi tinulungan mo silang makatakas. Boss, akin di alam niyo sinasabi. Di ko kayo intindihan. Ano ba, wag mo na akong tarantaduhin. Alam kong ikaw ang nagpatakas sa mga bata rito. At ikaw rin ang nagpatakas sa mga alipin kong minero. Kinabahan na ako nang makita kong sinakal na ni Don Luis si Mr. Uy. Gusto ko mang tulungan siya pero hindi ko alam kung papaano. Hindi sila bababa sa 10 at mag-isa lang ako. Bukod pa ron, mga aswang sila. Iba ang lakas nila kumpara sa akin. Binagsak ni Don Luis ng padabog si Mr. Uy. Napahawak na lang sa balakang si Mr. Uy sa sakit. Visit na mga aso! Patahimikin yung mga yan! Masusunod po, boss. Mas lalo kong kinilabutan nang makita kong pinaslang ng babaeng aswang ang mga aso. Hindi ko inakala na pati ang mga yun na idadamay. Maya-maya pa, sa pilitang pinatayo ni Don Luis si Mr. Uy, malakas itong idinikit sa pader. Kahit na wala kang kwenta, pinagkatiwalaan pa rin kita. Pero ginago mo lang ako. Boss, ako patay. Ako patay mo na lang. Oo, papatayin talaga kita. Pero hindi ganun kadali. Gusto kong maramdaman mo ng dahan-dahan para maramdaman mo rin ang galit ko. Awang-awa ko kay Mr. Uy ng mga sandaling yon, kahabanong. Pero nakita ko siyang palihim na sumisenya sa akin na kunin ko si Ruel sa loob. Wala na akong sinayang na pagkakataon. Habang abala sila sa bakuran, gumapang ako ng mabilis patungo sa gilid ng bahay. Pumasok ako sa silong. Tumagos ako sa likod. Nagmamadali ako noon. Kailangan ko kasing makuha si Ruel bago pa makapasok sila Don Luis doon. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko kagad si Ruel na nakahiga. Pumasok ako agad at sinubukan siyang gisingin. Pero hindi siya dumidilat. Naramdaman ko na lang na sobrang init ng katawan niya. Inaapoy siya ng lagnat. Kaya naman binuhat ko na siya at lumabas kami ng bintana. Nanatili muna kami sa silong nang marinig naming nakapasok na sila ng bahay. Don Luis, walang tao rito. Ako sabi sa inyo, wala tao dyan. Ako lang sana higa dyan kasi sakit likod ko. Tarantado ka. Sige, tikman mo to. Ano ha? Masakit? Sumagot ka! Boss, sige pa. Ako lapit na patay. Bakit ka tumatawa? Bakit? Magsalita ka! Ako tawa? Bakit? Ako masaya. Ako tawa kasi kayo loko ko. Kahit ako dito patay, ako wala na pake. Ako kontento na. Kasi mga kasama ko takas na sila. Ligtas na. Sila layan na. Sila di na alipin mga aswang. Ako tawa kasi isang matanda tulad ko. Nagawa kayo lokohin para ligtas kabalangay ko. Ah, ganon ha? Tingnan natin kung makatawa ka pa sa gagawin ko. Kabanong, nung mga sandaling yon ay hindi ko na napigilan ng sarili kong hindi maiyak. Kahit na hindi ko naman kaano-ano si Mr. Uy, naawa ko sa ginawa sa kanya. Pero sa kabilang banda, humanga ako sa ginawa niyang katapangan at sakripisyo. Hindi naging hadlang ang katandaan niya maging bayani sa gitna ng panganib. Pagsilip ko sa harapan ng bahay, nakita ko nakabulagta na roon si Mr. Uy. Umalis na rin ang mga aswang. Sinamantala ko na yon para makalabas kami ni Ruel. Nilapitan ko ang duguan na si Mr. Uy. Punong-puno ng kalmot ang katawan niya. Hindi na makilala ang mukha niya sa dami ng hiwa. Maraming salamat, Mr. Uy. Maraming salamat sa ginawa niyo.
Salamat sa pagpapahalaga mo sa mga taga rito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasayangin ang sakripisyong ginawa mo. Hindi ka namin makakalimutan. Binuhat ko na si Ruel at agad na rin kaming umalis sa baryo. Masakit man sa akin na iwan ang katawan ni Mr. Uy, pero kailangan ko yung gawin. Nang nasa kagubatan na kami, hindi naging madali para sa akin ang pagtakas. Nalito ako sa dinaraanan namin, kaya tumigil na muna ako sa gilid. Sakto naman na nagkaroon ng malay si Ruel. Kuya, nasan tayo? Nasa gubat tayo. Itatakas kita sa mga aswang. Kuya, yung mga kaibigan ko po't mga magulang nila, kailangan natin silang iligtas. Huwag ka na mag-alala. Nauna na sila. Huwag ka na magsalita. Mataas ang lagnat mo oh. Magpahinga ka lang. Ako nang bahala. Maraming salamat po, kuya. Kahit na... Shhh! Huwag ka maingay. May paparating. Nanahimik si Ruel. Ilang sandali lang, nakita namin ang aswang na sa pagkakaalam ko, asbo ang uri nila. Kalahating tao at kalahating aso. Hindi ko alam kung anong meron pero bigla niya kaming natuntun sa likuran ng puno. Agad kong pinrotektahan ng bata. Hinanghina siyang nasa likuran ko. Kuya, asbo! Asbo po yan! Mabangis po yan! Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hinugot ko na rin ang itak na daladala ko. Pero noong mga sandaling yon, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Kahit na buo ang loob ko, hindi ko alam kung bakit malambot ang pagkakahawak ko sa sandatang meron ako. Sige, subukan mo lang lumapit. Todas ka sa akin. Akmang lalapit na sa amin ang mabangis na aswang na yon nang bigla na lang yung bumagsak. Nung una, hindi ko pa alam kung bakit. Pero nang lumapit ako ng kaunti, naaninag ko na meron ng nakatarak na palaso sa ulo niya. Pagtingin ko sa gilid, lumabas doon si Papa. Daladala niya ang pana na matagal nang nakatambak sa maliit naming bodega. Papa, mabuti na lang at nahanap kita. Paano niyo nalaman na ama mo ko, anak kita? Alam ko takbo ng utak mo. Kaya alam kong nandito ka. Nag-alala ko na baka mapahama ka kaya sumunod na ako. Ayos ba? Bullseye! Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin, Pa. Pero kailangan na natin umalis dito. Nangihina na tong batang kasama ko Mataas ang lagnat. Binitbit ko na ulit si Ruel. Tinakbo namin ang kagubatan. Sa kabutihang palad, nakasalubong namin sila Makoy at Basti. Kasama pa rin nilang ibang manunugis na tropa ni Makoy. O pre, nasaan na yung mga tao? Naihatid nyo na ba sila sa sakayan? Dinala na muna namin sila sa ligtas na lugar habang hinihintay nila makabalik yung truck. Ano? Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang naman ako. Sino yung kasama mo? Tatay ko. Sumunod siya rito. Siya ang nagligtas sa amin. Mampilo, marunong ka palang gumamit ng pana? Gusto mong subukan ko sa'yo? Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito. Siguradong pinakalat na ni Don Luis ang mga aswang sa buong kagubatan. Hindi natin siya pwedeng kalabanin hanggat hindi natin nasisigurong nakalis na ang mga tao. Hanggat kaya nating umiwas, iiwas tayo. Pero kapag kinailangan lumaban, patay kung patay. Hindi na kami nagsayang ng oras ng mga sandaling yon, Kabanong. Binilisan namin ang paglalakad para puntahan ng mga taga-barangay. Pero hindi pa man kami nakakalayo, may mga aswang nang nakabuntot sa amin. Naramdaman namin yung lahat, kaya inihanda na namin ang sarili namin. Baste, bitbitin mo na si Ruel. Umalis na kayo. Pa, sumama ka sa kanila. Hindi kita iiwan dito, nak. Kung maiiwan ka rito, magpapaiwan din ako. Pa, delikado. Ayoko mapahama ka dito. Mas ayoko namang ikaw ang mapahamak. Mas maganda nang kasama mo kung lumalaban. Sige pre, hayaan mo na siya. Ako nang bahala rito kay Ruel. Napabuntong hininga na lang ako. Dahil sa totoo lang, hindi ako komportable na kasama ko ang tatay ko sa labanan. Nag-alala kasi ako sa kanya dahil alam kong may kabagalan na siyang kumilos. Pero sinubukan ko na lang siya na pagkatiwalaan. Alerto, hindi nila tayo lulubayan.
Anumang oras aatake mga yun. Makoy, tingin mo kaya natin kahit mas marami sila? Elman, pare, huwag ka mag-alala. Ito mga kasama ko, veterano itong mga to. Sisiw lang yung mga yan. Napatigil kami sa paglalakad nang makarating na kami sa malawak na kapatagan. Nakita namin si Don Luis na nakatungtong sa punong lagas-lagas. Hindi pa man siya nagsasalita. Nararamdaman ko na ang gigil niya. Malakas ang loob niyong labagin ang lahat ng gusto ko mangyari. Sino kayo sa inakala niyo? Mga manunugis kami at hindi kami natatakot sa inyo. Kami ang magwawakas sa lahat ng mga pang-aalipin niyo sa mga tao. Dahil sa mundong ito ay para lang sa mga tao at hindi para sa mga aswang na kagaya ninyo. Wala kayong alam. Ang alam niyo lang ay manira ng mga pinaghirapan. Pinaghirapan gamit ang pang-aabuso at kasamaan? Manigas ka! Hindi magpapalipid ang mga tao sa mga nilalang na kagaya ninyo. Ngayon, bumaba ka na dyan para simulan na natin to. Kung yan ang gusto nyo, walang sisihan. Sinenyasan na ni Don Luis sa mga aswang. Nagsilabasa ng mga yon mula sa madidilim na parte. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang kaguluhan. Manong, pumesto ka sa ligtas na lugar ha. Wala kang ibang aasintahin kundi yung pinuno nila habang kinakalaban ko yun. Elman, sumabay ka na sa mga kasama natin. Sinunod ng tatay ko ang sinabi ni Makoy. Nagtago si Papa sa gilid. Habang ako naman, sinamahan ko ang mga tropa sa pakikipaglaban. Nilakasan ko na lang ang loob ko noon. Sa unang 5 minuto, nasasanay na lang din ako sa pangyayari. Nang tingnan ko naman si Makoy, halatang nahihirapan siyang kalabanin ng pinuno ng mga aswang na si Don Luis. Naalala ko si Papa. Napansin ko kasing hindi siya nagpapakawala ng palaso mula nang makipaglaban si Makoy. Kaya naman pinuntahan ko kagad siya sa kinaroroonan niya. Nakita kong nakaupo na siya sa sahig. May sugat na sa braso habang nasa harapan niya ang babaeng aswang na si Beatriz. Lakas loob akong tumakbo. Tinaga ko si Beatriz. At dahil hindi niya ako naramdaman, tinamaan ko siya sa liig. Agad siyang napadistansya. Wala akong sinayang na pagkakataon. Tinara ko sa kanya ang itak na hawak ko at nang masiguro kong wala na siya, nilapitan ko kagad ang tatay ko. Pa! May tama ka! Ayos lang ako. Hindi naman to malalim eh. Pero anak, hindi ko na kayang bumanat ng pana. Masakit sa braso. Baka hindi ko maasinta. Baka ang kasama mo ang matabaan ko. Ako na po ang aasinta. Sigurado ka ba? Hindi ka naman marunong nito eh. Nung bata ka ayaw na ayaw mo ng pana kasi napitikan ka na ng goma sa pisngi dati. Pa, kailangan ko tong gawin. Tingnan mo si Makoy oh. Nakikita mo ba yung sitwasyon niya? Sugatan na rin siya. Hindi niya kaya si Don Luis. Ibang klaseng aswang ang isang yun. Sige anak, ikaw na ang gumawa. Gagabayan kita. Kinuha ko ang pan at agad itong binalahan ng palaso. Tinutok ko ang palaso sa direksyon kung saan naroon si Don Luis. Kinakabahan ako. Gumagalaw kasi ang target ko noon. Sa buong buhay ko, hindi ko yung ginawa. Tanging sa mga sandaling yon, nasubo ko ang pag-asinta ko. Nanginginig ang kamay ko. Parang pinanghihinaan ako ng loob dahil ilang beses nang tinamaan ng kalmot ni Makoy. Hindi ko pa magawang bitiwan ng palaso. Nak, kumalma ka. Huwag ka maging tensyonado. Tandaan mo, ang pag-asinta ay kailangang nakakonekta hindi lang sa utak natin. Dapat nasa puso mo rin. Isipin mo ng maigi. Pakiramdaman mo sa loob mo kung bakit ito kailangang gawin. Anong pinaglalaban mo? Ano ang kailangang makamit ng tagumpay na inaasam natin ngayon? At saka ka makipag-ugnayan sa hangin. Pakiramdaman mo ang ihip niya. Tansyahin mo ang paglakas at paghina ng hangin. Kapag magaan na ang pakiramdam mo at kaya mo nang tanggapin ang resulta, bitiwan mo na ang palaso. Hinawakan ako ni Papa sa balikat. Dahil sa ginawa niya, ay naging kalmado na rin ang puso ko. Naging klaro na rin ang utak ko.
Huminga ako ng malalim. Sandali akong pumikit at pagdilat ko, muli kong inasinta si Don Luis. Noong mga sandaling yon, nakita kong nakaupo si Makoy. Nabitiwan niya ang itak niya, habang si Don Luis ay wala pang kagalos-galos. Sapul ka ngayon! Pagbitaw ko ng palaso, pumukol agad yon patungo kay Don Luis. Tinamaan ko siya sa kaliwang dibdib. Hindi naman na nagsayang ng oras si Makoy. Kahit sugatan ng katawan, ay agad-agad niyang dinampot ang itak niya. Hinataw niya ng malakas si Don Luis. Sa sobrang talim ng itak, gumulong ang ulo ng matandang aswang sa lapag. Ha! Ang galing mo, nak! Nagawa mo! Panalo na tayo! Nang makita ng ibang aswang na wala na ang kanilang pinuno, pinanghinaan sila ng loob kaya kalaunan napaslang na rin sila ng iba pang manunugis. Napabuntong hininga na lang ako nung mga oras na yon. Nilisan namin ang lugar na yon at nagtungo na muna kami sa kuta nila Makoy. Doon ay inasikaso na muna namin ang mga taong na-rescue namin mula sa mga aswang. Naging maganda na rin ang pakiramdam ni Ruel. Kinaumagahan, maaga kaming nagising.